Okay. So we are recording. Okay. So magandang hapon mga bata. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa paghambing. Ang paghambing siguro lagi na natin ginagawa pero hindi lang natin napapansin na paghambing pala yung tawag doon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin itong paghambing. Ano nga ba ito at bakit natin ito kailangan pag-aralan? Okay, so handa na ba kayo? Okay, so like gaya ng ating ginagawa, pwede niyo kopyahin lahat ng mga nandito, lahat ng mga ipapakita ko sa inyo dahil ito ay mahalaga. Syempre, kailangan nyong i-post ang video na ito para matapos ninyo inyong sinusulat. Maliwanag ba 'yon? Kung kayo ay may mga tanong, if you have any questions, ay pwede kayong mag-comment dito sa ating comment section. At pagtapos nyo ng panoorin ang video na ito, mag-comment kayo ng done dito sa mismong video na ito. Okay? So yun ha, yun ang attendance nyo sa akin. Ibig sabihin, talagang pinanood nyo to kapag natapos nyo. Okay? Okay, so let's start. So ano ang paghahambing? Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Pag sinabi paglalahad, nagsasaad ka, nagsasalita ka, nagbibigay ka ng impormasyon, may sinasabi ka. Ang tawag doon, paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad, ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. So dito, nagbibigay ka ng information about dun sa pinagkakatulad, sa pinagkaparehas nila, at din naman din sa kanilang mga pinagkaiba. Ulitin ko, dito ay nagbibigay ka ng information, nagbibigay linaw ka sa isang bagay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakatulad nito, ng mga similarities, tsaka differences. Okay ba yan? Maliwanag? Okay, so meron dalawang uri ng paghahambing. Meron dalawang uri ng paghahambing. Ano yung dalawang uri nito? Ang una ay pahambing na magkatulad. So from the word itself, magkatulad. At paghahambing na di magkatulad. Okay, so doon muna tayo sa paghahambing na magkatulad. Yan. So ba? Okay, ano ang paghahambing na magkatulad? Ang pahambing na magkatulad ay ginagamit kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. So pag pareho lang, kapag pantay lang. Okay? Ulitin ko. Yung pahambing na magkatulad ay ginagamit kapag pareho, pag pantay. Okay? Pag parehas, pagpatas yung katangian nila. Ginagamitan ito ng mga panlaping kasing, sing, magsing, at magkasing. So, alam ko ito ay ginagamit yun na araw-araw. Itong mga panlaping ito. Sa pakikipag-usap, sa mga chat, sa video call. Ayan. So, hindi lang natin alam yung tawag sa mga to, pero ginagamit na natin to. At yun nga, yung mga kasing, sing, magsing, magkasing, o kaya ay mga salitang gaya ng tulad, paris, kapwa, at pareho. So ito yung mga to, yung mga panlaping ginagamit para magpakita ng paghahambing na magkatulad o pareho. O, for example, ito yung word na pareho. Wait lang. O, for example, itong word na pareho ay ginamit sa sentence. Parehong maganda ang aking nanay at lola dahil magkamukha sila. So, parehong maganda, pantay, walang pinagkaiba. Pareho silang maganda, parehas, magkasing ganda, magsing ganda, magkatulad yung mukha. Ibig sabihin, pantay, magpahambing na magkatulad yung mukha, magkapareho. Maliwanag ba yun? Pag naman kayo hindi nyo pa nag-gets to napakadali.
Okay, so ginagamitan ng mga salitang kasing, sing, magsing, magkasing, yan. Yung tulad, paris, kapwa, yan. Yan yung mga panlaping ginagamit para magpakita o magsaad ng pagkakapantay o pagkakatulad. Maliwanag ba yon? O pangalawa, doon tayo sa paghahambing na di magkatulad. Meron dalawang uri ng pahambing na di magkatulad. Makinig kayo kasi importante to. Nga pala, kopyahin nyo to ha. Kopyahin niyo yan. Mahalaga yan. Okay. Oh, yung unang klase ng pahambing na magkatulad ay palamang. Hindi yan yung nilalagay sa pandesal. Palamang. Ibig sabihin, lamang. May higit. Okay. So, ano yung palamang na paghahambing? Yung nakahihigit sa katangian. Ibig sabihin, hindi magkapareho. Merong isang mas mataas. Okay? So, ang nakakahigit sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing. Gumagamit o ginagamit ang salitang higit, lalo, mas, at di hamak. Ibig sabihin, gaya nung kanina, ginagamit yung kasing, sing, magkasing. Dito naman, higit, lalo, mas, o di hamak. O example, si Ana ay mas mayaman kay Paulo. Ibig sabihin, higit, mas mayaman higit na mayaman. Mas nakakataas si Ana kay Paulo. Ibig sabihin, hindi sila pantay. Tama? Kasi mas mataas si Ana mas mayaman si Ana kaysa kay Paulo. Kaya siya palamang. Kasi pinagtutuunan yung higit, yung mas. Okay? Nagets ba? O, pangalawa naman, yung pasahol. Pasahol, ito yung hindi ito yung aso ha, yung sumasahol. Dito ko lang. O, pasahol, kulang sa katangian ang isa sa dalawa. Kung yung palamang ay higit, itong pasahol naman kulang. Sinabon mo naman pero kulang pa rin. Dito ko lang. Yan, so kulang. Kulang sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Kulang, sabihin mas mababa dun sa isa. Ginagamit ang mga panlaping hindi umano, di gasino, at di masyado. Or example, hindi gaanong matangkad si Alex kumpara sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, mababa. Okay? Mababa siya, hindi siya matangkad kumpara dun sa kapatid niya. Sabihin, kulang, kinulang sa katangian. Nakuha? Maliwanag ba yun? O, yun lang yung ating topic ngayon. Ngayon, para sa ating para sa inyong activity, i-download nyo na lang sa Google, i-download nyo na lang yung mga nakita natin sa Google Classroom at i-send. Kayo hindi kayo gumagawa ng mga ng mga activities nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi kayo nanonood Bahala kayo sa buhay ninyo, ha? O, basta yan. Ito, kung di nyo naintindihan, i-replay nyo lang ulit. Maganda na pagkakaturo ko dito. Maliwanag ba yun? Maliwanag? O sige, kung kayo ay may mga tanong o mga concern sa ating lesson ay mag-comment na lang kayo dito. At yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, mag-comment kayo ng done sa video na ito para malaman ko kung talagang pinanood ninyo. Kasi kung hindi, naku, baka kayo sa mga grades ninyo. Yun lang, maraming salamat. Paalam. Bye-bye.